Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Senator Igo Estrada sumuko sa Camp Crame kaugnay sa kasong plunder. Senate President Alan Peter Cayetano kinumpronta si DILG Secretary John Vic Remulla nang dumating ito sa Senado para arestuin si Senator Jinggoy. Sa pool sa CCTV, tindero ng pandesal, binaril at pinukpok ng bato sa ulo hanggang sa mapatay ng kakumpetensya niya sa pwesto. Ang krimen nangyari sa tapat lamang ng barangay hall. Kaskasero motovlogger lagot sa Napolcom matapos dentmahin ang sumita sa kanyang pulis. Bagyong Domeng nakalabas na ng PAR. Hanging habagat nagpapaulan na sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Good news naman sa mga motorista. Diesel, mahigit 9 na piso ang rollback bukas. Habang halos 5 piso naman ang tapya sa gasolina. At eto na nga, Daniel Padilla, layag na sa relasyon nila ni Kyla Estrada. Ano kaya ang say ni Mami Janice? Kasalukuyang nasa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada matapos ilabas ang arrest warrant para sa kasong plunder. Walang piyansa yan, kaya siguradong sa kulungan siya magpapalipas ng magdamag. At bago sumuko si Senator Jinggoy, naghain ang kanyang kampo ng mosyon para ibasura ang kanyang mga kaso. Live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano na ang update ngayon kay Senator Jinggoy at anong ina-expect natin mangyayari sa mga susunod na oras? Dumating na nga dito si Senator Jinggoy Estrada para din sa tinatawag na return of warrant. Yan ay matapos nga niyang sumuko at nagtungo nga siya dito sa Crame. Pero Julio Cheryl, bago nga ilabas yung warrant sa kanya, ay naghain pa siya ng urgent motion at kautela at iginiit nilang may pagkukulang sa legal na basihan at proseso sa pagkakasampa ng mga kaso laban sa kanya. Sabi ng kanyang kampo, kulang o questionable raw ang basihan ng parata kaya dapat muna itong suriin. Ang mabigat din nilang hinihiling ay i-dismiss o ibasura ang kaso with prejudice. Ibig sabihin, gusto nilang permanenteng ibasura ang mga kaso at hindi na pwedeng hilain ulit. Kung hindi raw sila pagbibigyan dito, may second option na hinihingi ang kampo ni Senator Jinggoy. Yan ay ang pansamantalang pagtigil sa pag-usat ng kaso tulad ng pagdinig. Pinababalik din nila sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan o tapusin muna ang preliminary investigation. Ipinunto rin niyang hindi niya siya umiiwas sa kaso, hindi naninindigan lamang sa kanyang karapatan. Sa kabila nito, inilabas na nga ng Sandigan Bayan 5th Division ang warrant of arrest matapos hindi katigan itong motion ni Estrada nitong Biyernes. Nag-ugat ang mga kaso sa isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y illegal budget insertions at 573 milyong pisong umano'y kickback na nakuha ni Estrada sa mga flood control project ng DPWH. Non-bailable ang mga kasong isinampa kay Estrada. Sa ngayon, wala pang desisyon yung korte sa omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada. Pero hinimok na Estrada ang korte na ikonsidera yung mga mosyon na inihain niya at muling paimbestigahan ang isinampang kaso sa kanya at ibalik ang case information sa ombudsman. Gilid ng kanyang kampo nitong Biyernes lang sila nakatanggap ng kopya ng resolusyon ng Office of the Ombudsman sa ugnay ng kasong plunder. Nararapat lang daw na mapagbigyan siya ng pagkakataon na gamitin ang legal na remedyo bago umaksyon ang korte sa kanyang kaso. Gayunman, handa raw ang senador na harapin ang kaso at patunayan na wala umanong katotohanan ng mga aligasyon sa kanya. Sa katunayan, 3 pleadings nga itong inihain ng kanyang mga abogado. Ngayon, Julio Cheryl, ay naka-standby na ang media dito dahil anytime ay na dito sa court. Itong si Senator Jinggoy Estrada kasama ng senador yung kanyang mga anak at kanyang mga abogado. At hinihintay natin na makumpirma kung after nitong return of warrant ay agad na ba siyang dadalhin sa Quezon City
Payatas Jail. Ito, Julio Cheryl, yung designated detention facility para doon sa mga akusado at individual na kinasuhan kaugnay ng flood control scandal. Maidagdag ko na lang din, Julio Cheryl, kasama rin sa mga pinaaresto ng korte sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dalawa pang DPWH engineers na sina Daniel Cesar Fortuna at Manny Bolusan. At kanina nga rin na Julio Cheryl, dumating din dito itong si Fortuna sa Sandigan Bayan at wala pa tayong konfirmasyon sa ngayon. Agad na nga ba silang dadalhin sa kulungan? Julio Cheryl. Sorry Camille, clarify lang natin. So sigurado na after dyan ay diretso na si Senator Jinggoy Estrada sa Quezon City Payatas Jail. Yes, Cheryl, yan yung naging commitment order ng Sandigan Bayan na 5th Division. No? Kanina natanong natin yung clerk of court at sinabi nila na dyan na nga dadalhin. Actually, Cheryl, hanggang alas 5 lang, in fact 4:30 lang ang Sandigan Bayan, pero hinintay talaga nila na dumating dito si Senator Jinggoy para doon sa return of warrant. Ngayon, hinihintay din natin, Cheryl, no, kung dadalhin din ba rito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil kasama rin siya sa nag-surrender kanina, iwalay siya na pumunta sa sa CIDG para nga i-surrender yung kanyang sarili. Julio, Sherry. Camille, nandoon din, di ba? Si Senator Bong Revilla. Pasareho sila ng City Jail na pupuntahan. Yes, Sherry, posible nga na magkasama sila sa iisang kulungan dahil gaya nga nung nasabi ko kanina, itong Quezon City Payatas Jail, yung designated detention facility yan para nga doon sa mga kinasuhan kaugnay ng flood control scandal. Pero Cheryl, maidagdag ko na lang din, no, kanina nung nag-briefing itong si Interior Secretary John Vic Remulla, ang sinasabi niya ay hindi daw nag-surrender itong si Senator Jinggoy pero inaresto daw siya nung nagpunta kanina si Interior Secretary Remulla dun sa Senado. So yan yung gusto nating hintayin na makuha ng reaksyon ang kampo ni Senator Jinggoy dahil kanina nung bago siya umalis ng Senado ay mayroon din siyang nilabas na statement doon at sinasabi nga niya na ang gagawin niya ay susuko na lamang siya. Pero kanina doon sa briefing ni Interior Secretary John Vic Remulla, ang iginigiit niya ay hindi daw siya nag-surrender kundi inaresto. Julio, Sherry. Camille, sabi mo rin kanina, naghain ng motion ang kampo ni Senator Jinggoy para nga ibasura lahat ng kaso niya. Kailan ini-expect na didesisyonan yun? Ako, Cheryl, yan ang aabangan natin, no? Kung agad na bang ma-actionan itong mga motion niya. Kasi if you will remember, Cheryl, meron ding hiwalay na draft case itong si Senator Estrada sa 2nd Division naman. At kanina ay naglabas na nga sila ng calendar at bukas ay meron ng arraignment. Magsisimula na yung arraignment para yan sa kasong draft ng 2nd Division at posible rin na matalakay na rin dyan sa arraignment itong mga omnibus motion na inihain ng kampo ni Senator Estrada. Ngayon naman, dito sa 5th Division, dahil ngayon pa nga lang na ginagawa yung return of warrant, hihintayin pa natin kung agad din bang masa-schedule o mailalagay sa calendar yung mga susunod na hakbang. But normally, arraignment niya gaya nga nung ginawa nung 2nd Division. Sheriff. Camille, non-bailable, no? Itong kasong plunder, meron bang planong iapila ang mga abogado ng senador para ito ay malusutan? Kumbaga, they go around the law para mabigyan ng bail itong si Senator Jinggoy. Posible ba yun? Yes, Julius, kahit naman na non-bailable itong kasong plunder na isinampa kay Senator Jinggoy Estrada ay pwede pa rin naman silang maghain ng petition for bail gaya ng ginawa ni dating Senador Bong Revilla na nasasangkot nga din sa flood control scandal. At binigyan din nga rin ng kanyang ang abogado ni Senator Estrada at maging ang senador mismo na i-exhaust niya lahat ng legal remedies para nga i-exercise yung kanyang karapatan sa due process at depensahan itong kaso. Yun nga rin yung ginigiit na kaya nga raw siya sumuko dahil handa siyang harapin itong kaso at depensahan yung kanyang sarili dito nga sa mga alegasyon.
Kami singit lang natin, no? Base sa observation mo dyan, kumusta ang lagay ni Senator Jinggoy? Or may nabanggit ba ang kanyang mga lawyers dahil di ba meron siyang iniindang sakit sa tuhod na gusto niyang paoperahan? Alam mo, Julius, nung Friday, nung nag-cover din tayo sa Sandigan Bayan, ay napansin namin na tila iika-ika nga maglakad yung senador. Pero ngayon, dito sa pagdating naman niya rito, ay mukhang normal naman yung paglakad niya. Although medyo mabagal nga lang, but because he is surrounded by his children, andyan din yung mga taga CIDG, pero bakas dun sa kanyang mukha yung kanyang kalungkutan nung pagpasok niya dito sa kote. So yun nga, Julius, nakaantabay tayo dito kung makakapagbigay ng maikling mensahe yung kanyang abogado or even mismong si Senator Estrada. Julius. Sige, abangan namin ang mga update dyan. Maraming salamat, Camille Samonte. Bago naman siya dalhin sa Sandigan Bayan, unang pumunta si Senator Jinggoy Estrada sa PNP CIDG sa Camp Crame. At live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano pa ang mga sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla kanina dyan? Cheryl, paglilinaw ni SILG Secretary John Vic Remulla, inaresto si Senator Jinggoy Estrada. Taliwas yan dun sa sinasabing kusa itong sumuko. Matapos ngang makapasok ang convoy dito sa Camp Crame sa Quezon City ay agad na idiniretso sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group si Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, agad na sumailalim sa booking procedure si Estrada gaya ng pagkuha ng fingerprint at mugshot. Kung susumahin, mabilis lang ito at agad na umalis at dumiretso sa Sandigan Bayan. Hindi muna nakapasok ang media sa tanggapan ng CIDG habang isinasagawa ang booking procedure. Bahagyang nagkagulo ang media nang harangan muna ng mga police personnel ang CIDG office. Medyo pansamantala kasing pinigilan muna yung mga media habang inaasikaso o inaayos yung lugar kung saan gaganapin itong press con. Sa press con na pinangunahan ni Interior Secretary Remulla, binasa nito ang kopya ng warrant na inilabas ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Anya, binasahan daw ng Miranda rights si Estrada sa Senado at mapayapang sumama sa CIDG. Ayon kay Remulla, si Estrada ay in good health. Dumaan daw ito sa booking procedure at chinek nga yung kanyang health. Paglilinaw ni Remulla, inaresto si Estrada, taliwas yan sa sinasabing isinuko niya ang sarili. Nag-surrender naman na rin si dating DPWH Secretary Bonoan, pero sa ngayon ay diniretso muna siya sa PNP General Hospital matapos tumaas ang blood pressure nito sa 190 na indikasyon ng stroke. Cheryl, dun nga sa naging press ko ni Remulla, sinabi nito na walang special treatment kay Senator Estrada. Sa monitoring natin, bandang mag-alas 6 ng gabi nang makarating sa Estrada, doon naman sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan daw ang magsasabi kung saang facility ilalagak si Estrada. Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Hindi raw tatanggap ng sweldo si Senator Jinggoy Estrada habang hinaharap ang panibagong kasong plunder laban sa kanya. At mananatili pa rin daw siya sa majority block. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano pa mga sinabi ni Senator Jinggoy? Julius, emosyonal nang humarap sa media dito sa Senado si Senator Jinggoy Estrada bago ang kanyang voluntaryong pagsuko sa PNP-CIDG. Kaugnay nga ito sa arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder na kinakaharap na senador na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. Nanindigan si Estrada na mananatili siya sa majority block ng Senado sa ilalim yan ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kabila ito ng pagsuko ng senador sa mga pulis at pag-alis niya nga sa Senado para harapin ang mga kasong kinakaharap sa Sandigan Bayan. Kasunod ito, nagpahiwatig din si Senador Jinggoy na nagkaroon ng mga pagkakataong sinubukan siyang bumaligtad sa independent majority block. Pakinggan natin ang kanyang pahayag tungkol dito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit
pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Kasabay nito, tiniyak naman ni Estrada na hindi raw niya kukunin ang kanyang sahod habang nakadetain sa kinakaharap na kaso. Tinawag din niyang kalokohan ang reklamong inihabla ng ombudsman laban sa kanya. Sa katunayan, mismong Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ng Senado raw ang nagsabi na wala siyang ginawang insertion sa pambansang budget noong 2025. Gayunman, handa raw niyang harapin at depensa ng sarili sa korte. Nanindigan din ng senador na dapat manatili ang independence ng Senado. Hindi raw dapat ito naiimpluwensyahan at nababahiran ng anumang panggigipit, lalo sa intensyong pampolitika. Narito muli ang pahayag ni Senator Jinggoy. Na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson. This is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold. Then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Kasama ng senador sina Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang kasamahan naman sa majority bloc, kabilang sina Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Mark at Camille Villar. Naiyak pa nga sina Senador Camille at Amy nang hingan ng pahayag patungkol sa ginawang pag-aresto kay Estrada. Samantala, iginit naman ng Malacanang na walang kinalaman ang kaso ni Senator Jinggoy sa pagsali niya sa mayorya ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dati nang nadadawit ang pangalan ni Senator Jinggoy sa flood control scandal. Iginit din niyang hindi pinupolitika ang mga senador sa Senate majority. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Castro. Is it not the other way around? Dahil ang ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. Julius, huling beses na nakita dito sa Senado ang mga miyembro ng mayorya, kasama nga si Senator Jinggoy Estrada para nga ipakita yung kanilang suporta at simpatya sa pagsuko voluntarily ng naturang senador. Hanggang ngayon, hindi na nagpakita pa dito sa sesyon ng Senado ang mga members ng majority, partikular or kabilang ng ariyan si Senate President Alan Peter Cayetano na siyang talagang dumamay, talagang kasama ni Senator Estrada paglabas ng Senado. Julius. Mon, napag-usapan din ba ang impeachment ni VP Sara sa susunod na buwan? Maapektuhan ba ito ng nangyayari ngayon kay Senator Jinggoy at sa majority? Yes, Julius. Actually, ngayong araw, yung huling araw or deadline para nga sa pagbigay ng response or sagot ng kampo naman ni VP Sara Duterte patungkol sa articles of impeachment na didinggin na nga dito sa Senado. At kanina rin, ngayong hapon, dumating din dito ang defense team ng bise sa pangunguna ni Attorney Michael Poa na nagsasabi na talagang hinihiling nila ay talagang mabasura itong impeachment case laban sa bise at handa raw nilang harapin ang naturang trial kapag itinakda na ng Senado yung schedule para rito. So ang sinasabi naman ng Senado ay hindi daw ito maapektuhan sa kabila ng pagsuko ni Senator Jinggoy at sa mga darating na araw pa, partikular naman sa bilang ng mga Senado. Julius. Mon, nagka-discussion daw kanina sina SP Cayetano at Secretary Remulla tungkol sa pag-aresto kay Senator Jinggoy. Ano kayang napag-usapan nila?
Actually, yes, Julius, may pagkakataon kasi na tinangka makipagrason pa ni SP or Senate President Alan Peter Cayetano kay DILG Secretary John Vic Remulla laban nga sa pag-aresto dito kay Senator Jinggoy Estrada sa loob ng Senado. Hirit kasi ni Cayetano, dapat daw nilang respetuhin ang institusyon ng Senado. Giit pa niya, hindi raw nangyari na nagkaroon ng pag-aresto sa loob ng Senado kahit nga doon ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino ay hindi daw ito ginawa. Tinutukoy niya yung pagtanggi di umano noon ni dating Senate President Jovito Salonga na ipaaresto si dating Senador Enrile sa kasong rebellion complex. At sa kalaunan naman ay kusang sumama na lamang si Senator Jinggoy Estrada at sumuko sa jurisdiksyon ng PNP CIDG. At ito na ngayon time na siya'y humarap naman sa media para magbigay ng maikling pahayag bago voluntarily assisted ng PNP CIDG patungo naman sa Camp Crame. Julius. Mon, tanong lang, magfa-function pa rin ba bilang mambabatas si Senator Jinggoy kahit siya ay nakakulong na? Yun ang hindi pa malinaw sa ngayon, Julius, no? Kasi nga wala din sa mga majority senators ang nandito ngayon para sana masagot yung tanong na yan kung paano yung magiging responsibilities, no, or paano yung mga functions rather ni Senator Jinggoy kung siya'y nakadetain at kung siya'y makakapagbigay pa rin ba ng serbisyo bilang senador kahit siya ay nakakulong para nga sa kasong kinakaharap niya. Wala pang malinaw na sagot tungkol dito pero ang sinasabi niya, hindi daw niya kukunin ng kanyang sahod sa susunod na buwan para nga hindi mabahira ng interpretasyon ng sambayanan yung perang ibinabayad sa kanya bilang senador. So medyo 50-50, no? So, kasi yung pagsabi niya ng hindi niya pagtanggap ng sahod, maaaring lumalabas na hindi siya magtatrabaho as a senator. Pero wala kasing binigay na linaw tungkol dito at kung siya ba ay makakapagtrabaho pa as a senator of the Republic of the Philippines habang siya ay nakadetain. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pinasabina ng NBI ang suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at 3 iba pa kaugnay ng barilan sa Senado. Damay din dyan ang umano'y sangkot sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Alexis Ebue. Sa pagpapatuloy imbestigasyon sa pamamaril sa Senado at paghahanap kay Senator Bato de la Rosa, may 4 na ipinapagsabina ang National Bureau of Investigation o NBI. Kabilang sa pinapatawag si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na umaming urang nagpapatok ng baril na nagpainit ng tensyon sa Senado noong May 13. May sabina rin si Pasay City Chief of Police Colonel Joselito De Sesto. Umamin si De Sesto na sakay ng isang police mobile na nakitang lumabas sa Senate compound madaling araw noong May 14, kung kailang pinaniniwalang tumakas si Senator Bato de la Rosa. Una nang nilinaw ni De Sesto na di siya bahagi ng anumang convoy numang oras na yon. Ipinapatawag din ang Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Jean Robles na nakitang huling kasama ni Senator Bato habang palabas ng Senado. Ipinapasabi na rin ang tiyuhin ni Senator Padilla na si Virgilio Carino na pinaniniwalaang pinuntahan ng 2 senador matapos ang putukan. Umaasa raw ang NBI na haharap ang mga ipinasabi na ngayong linggo. Nauna na rin sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na plano rin nilang ipasabina ang misis ni Senator Bato na si Nancy de la Rosa. Pero wala raw yang kinalaman sa pagtuntun kay Senator Bato kundi tungkol lang sa investigasyon sa pamamaril. We are not considering the wife of Senator Bato a suspect or anything, but to shed light. It's about doon sa nangyari na sinasabi ni Senator Alan na mayroong conversation sila na gano'n. It's more on looking kung ano yung circumstances na nangyari talaga during the shootout because it's being investigated. Nauna nang tinawag ni Senador Ping Lacson na trabahong tamad ang plano ng NBI na sabina kay Mrs. de la Rosa. Nakausap na raw ni Matibag si Lacson kaugnay nito. And I respect the position of Senator Lacson. Unang-una, he's giving high regards to the NBI. That is something that we will value. And pangalawa, yung kanyang mga sinabi is sharing his wisdom. That is something also that we can understand and process and can help us to proceed kung ano yung aming direction. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Alexis Ebue, News 5. May pangamba si Pangulong Bongbong Marcos sakaling maging presidente si Vice Presidente Sara Duterte. Pero hindi raw siya nagsisisi na naging katandem niya si Duterte. Meron namang pa-birthday ang palasyo sa Vice. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Julie Baisa. Siya po ay ating babatiin at gagayahin ko po ang kanyang pagbati ng maligayang kaarawan. So naghanda po tayo ng isang mensahe para kay VP Sara. Happy birthday,
VP Sara. Yan ang pagbati ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Vice President Sara Duterte. Ang larawang ginamit ni Castro, screenshot ng video greeting ni VP Sara sa umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Yan din ang ginamit na screenshot sa impeachment proceedings ng bise. Binago lang ni Castro ang pangalan ni Madriaga. Wala sa PCO po. Natatandaan po natin nung nakaraang Pasko ay binanggit niya na hindi niya babatian ang Pangulo sa kanyang ng maligayang Pasko dahil hindi daw niya alam kung magbabago ang attitude kung babatiin niya ng maligayang Pasko. Pero hindi po tayo ganyan. Mula noong nakaraang taon, mas lumalim pa ang hidwaan ng dating magkatandem at magka-unity na sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Sa kabila ng breakup ng tandem, sinabi ni PBBM sa isang interview sa Bloomberg Television na hindi pagkakamali na naging running mate niya si Sara Duterte. Pareho raw sila ng ideya kung anong dapat gawin sa gobyerno. Posibleng nagbago raw ang sabise. Pero kung ang context daw ay noong kampanya, tingin ni Marcos, right thing to do pa rin ang tandem nila. Hindi raw niya yun ituturing na pagkakamali. Pero may agam-agam daw ang Pangulo sakaling maging presidente nga si VP Sara dahil posible nitong baguhin ang kanya mga polisiya. Wala pang sagot dyan si VP Sara. Pebrero nang magdeklarang tatakbo bilang Pangulo sa 2028 si VP Sara. Nagsorry pa nga siya dahil tinulungan niyang mahalal sa pwesto si PBBM. Kaya mula sa ganitong linyahan noong 2022, BBM ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. ngayon, Never again. never again daw sa pakikipagtandem sa isang Marcos. Pati ang kuya naman ni VP Sara na si Congressman Paulo Pulong Duterte, iginiit talagang dapat walang pagsisihan si Pangulong Marcos. Ang totoo raw kasi, kung wala ang kanyang kapatid, hindi ito mananalo noong 2022 presidential elections. Hindi raw kasi nanalo si PBBM nang dahil sa pagiging Marcos, kundi dahil daw sa tiwala at suporta mula kay VP Sara. Sa huli, sinabi nito sa Pangulo na imbis na alalahanin ang pag-aalis ng anyay legacy, ang tanong daw kung meron bang legacy na maituturo ang mga Pilipino bukod sa speech, slogan at photo opportunities. Ang pahayag na yan ni Congressman Pulong, pinalaga ng palasyo. Unang-una, unity sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Unit team. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Dagdag pa ni Jose Castro, sino raw ba ang totoong sumulat ng mensahe ng kongresista? Gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised o kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. Buwelta pa ng palasyo, nakakaawa ang kongresista dahil nabubuhay ito sa anyay fake news. Payo ni Castro kay Pulong, mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. wala pang bagong sagot dyan ang kampo ng mga Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza, News 5. Sa ibang balita, bugbog sarado ang isang pulis sa 3 lalaking nagbabandal sa Quezon City. Nagsimula ang gulo ng sitahin ng biktima ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Putok ang nguso at natanggalan pa ng ngipin. Yan ang inabot ng pulis na yan matapos siyang bugbugin ng 3 lalaking sinita niya dahil sa vandalism sa Libis, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, nakunan pang nagpambuno ang isa sa 3 sospek, pati ang pulis na nakasivilyan ng mga oras na yan dahil pauwi na galing duty. Maya-maya kitang sumakay na ng motor ang sospek saka umalis.
Sinubukan pa raw ng biktima na dakpin ng isa sa mga sospek pero hindi na niya kinaya dahil sa pambubugbog. Ang tama ng biktima sa ilong at saka yung dito niya po sa may bandang bibig, medyo may laceration siya. Agad din namang naaresto ang isa sa mga sospek. Nakatulong daw sa paghahanap ang kuha ng CCTV at ilang naiwang gamit sa lugar. Isa sa mga evidence doon, merong uniform ng rider. Most importantly is the resibo. Resibo na na-retrieve natin. Every rider, meron po yan sila. Meron po silang pagkakakilanlan. So yun po yung nag-lead. Kusa namang sumuko sa pulis ang dalawa pang sospek. Tumanggi na silang magsalita. Pero giit nila, hindi sila kasali sa pambubugbog. Tumakbo raw sila agad nang magpakilalang pulis ang biktima. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang tatlong sospek. Mahaharap sila sa reklamong direct assault with serious physical injury at paglabag sa Anti-Vandalism Ordinance ng Quezon City. Nagpapagaling na ang pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Umakyat na sa 13 ang nakuhang bangkay sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Mag-aalauna ng hapon kanina nang makuha ng mga rescuer ng Bureau of Fire Protection Central Luzon ang biktima. Hindi pa naglalabas ng detalye kaugnay sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy namang sinusuyod ng mga rescuer ang Gumuhong Gusali. Isa sa pinagtutuunan nila ngayon ay ang Quadrant 2 na kinaroroonan daw ng barracks kung saan natutulog ang mga trabahador. Pero nakakabagal daw sa operasyon nila ang masangsang na amoy na nagmumula sa guho. Tumutulong naman ang Angeles City Health Office sa pagdidisinfect ng lugar para matiyak na hindi maapektuhan ang kalusugan ng mga rescuer. Tinutugis na ng mga otoridad ang lalaking nagtapon ng isang sakong basura sa dagat sa Barangay Pasil sa Cebu City. Lumalabas na tila normal nang may tagakuha ng mga basura na magtatapon din ito sa dagat kapalit ng 20 pesos. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Sa dagat na sakop ng Barangay Suba sa Cebu City, makikita ang lalaking walang damit pang itaas na nagtapon ng isang sakong basura sa dagat. Agad siyang sumibat na parang wala lang. Ang mga nakakita, walang nagawa kundi tingnan ang lumulutang na mga basura. Pinuntahan namin ang lugar at nagtanong-tanong. Ayon sa mga residente, normal lang daw ito sa kanila. Dahil halos araw-araw raw ay may nagtatapon ng basura sa dagat. Hanggang sita lang daw pero walang nahuhuli. Matatandaang naging kontrobersyal ang lugar nang takpan ang tulay ng tarpaulin nang maging host ang Pilipinas ng ASEAN Summit. Kapuyog niya ang garbage nila. Mga hapon na sa puntag na sila yung mga basura. Tinatamad na silang magtapon ng maayos ng basura. Pagsapit ng hapon, may naiipon silang mga basura at tinatapon nila ito sa dagat. May mga taong kumukuha ng basura dito kapalit ng 20 piso. Sila na rin ang nagtatapon ng basura sa dagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, katatapos lang din linisin ang dagat. Kaya lang hindi rin natapos ang problema sa basura dahil ultimo mga residente ang hindi nagsasaayos nito. We thought all the while that all these garbage are from all the way down up from the upstream, no? But it turned out that very area they're also dumping. It's something to do with behavior. Pinahahanap na ngayon ang lalaking nakuha ng nagtapon ng sakong basura. Hinimok ng LGU ang PNP at Police Auxiliary na paigtingin ang kanilang pagbabantay nang sa gayon ay hindi na ito maulit ang walang habas na pagtatapon ng basura sa dagat. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! Inaresto na ang nag-viral na driver matapos itong mag-beast mode at nanakit ng kapwa TNVS driver sa Quezon City. Bagamat nagsorry na, higit pa rin ang suspect, ginit-git siya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sir, huwag kayo manakit. Sa viral video na ito, makikita ang driver ng MPV na sinugod ang nakaalitang TNVS driver sa kahabaan ng 20th Avenue sa Quezon City. Pinaghahampas niya ang sasakyan at saka 2 beses na sinuntok ang 73 anyos na TNVS driver. Nakunan din ang pangyayaring ito sa CCTV.
makikita ang sasakyan ng sospek na humarang sa puting sedan na minamaneho ng biktima. Binabaan ng sospek ang biktima, saka hinampas ang sasakyan. Pero nang tangkang umabante ang biktima, dito na siya pinagsusuntok ng sospek. Ayon sa mga pulis, gitgitan sa kalsada ang dahilan ng alitan. Itong SUV ay kinat itong sedan. So, nagkaroon ng sigawan, nagmurahan, until itong driver ng SUV bumaba. At pagbaba niya, in-approach niya itong driver ng sedan at hinampas niya yung bintana nung sedan. Kasunod ang insidente, nagsumbong ang biktima sa mga pulis. Natuntun ang may-ari ng MPV. Dito, napag-alaman na driver pala ng kanyang tiyuhin ang siyang nagmamaneho ng sasakyan na isang TNVS driver. Sabi ko po sa kanya, hindi po maganda yung ginawa niya dahil nanggigit-git po siya. Pero sa ngayon po sir, pinagsisisihan ko rin po yung mga nakasalanan ginawa ko po. Dahil alam ko po yung mali rin yung ginawa ko. So humingi rin po ako ng tawad sa kanyang pamilya at sa mga taong nanonood na nagagalit sa akin. Nakaharap siya ngayon sa kasong slight physical injury at unjust vexation. Bukas nakatakdang humarap sa LTO ang driver para pagpaliwanagin. Nauna nang sinuspindi ng 70 araw ang kanyang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Hindi sumipot ang majority block sa sesyon ng Senado ngayong araw. Kasunod yan ng pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang kasong plunder sa flood control scandal. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ilang oras naghintay ang minority leaders or minority senators? Cheryl, sa mga oras na ito, nananatiling waiting game pa para sa lahat ng mga tao yung kasulukuyang lagay dito sa labas ng session hall. Kanina kasi, dapat alas 5 ng hapon talaga magsisimula ang sesyon, lalo't pat ina-anticipate dapat nabibisita ang presidente ng Vietnam, pero hindi ito natuloy, hindi rin naman nabago ang schedule ng sesyon. Ang nakita lang natin sa pagsisimula ng sesyon, kumpleto ang minority bloc senators. Ito yung 11 na mga senador, pero 1 oras at kalahati, magdadalawang oras na ang lumipas, hindi pa rin napupunan yung upuan ng majority bloc senators. Kanina lamang nakita natin na tumayo itong mga minority senators na Senator Mig Zubiri at lumakad sila sa pintuan sa likod naman ng nakita natin sila Wala naman nagsabi na magka-cancel sila. So, we're just waiting. We're ready to work. Alam mo, daming trabaho. Tayo ang minority. Long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. At pagkatunod naman noon, sa oras na ito, nakita nga natin yung mga senador, umalis sila, sina Senator Mig Zubiri, pero wala namang sinabi kung aalis na ba talaga sila. Ang sabi lang kasi ni Senator Migs, maaga pa naman daw, kaya maghihintay muna sila. Samantala, kanina lang, may nakita lang din tayong post online ni Senate President Alan Peter Cayetano na mensahe niya raw sa minority senators na co-equal branch nga raw sa gobyerno itong Senado and yung ilang mga desisyon daw patungkol dito, bahala na raw ang mga kapwa niya senador. So dito sa paligid natin, may mga tao pa naman sa labas ng session hall, sa loob ng session hall, yung mga guest, yung mga staff. At sa mga oras na ito, nananatili tayong naghihintay pa sa pagpapatuloy kung magsisimula pa ang sesyon sa mga oras na ito. Mary Monso, nasaan nga ba yung majority senators habang nasa plenaryo ang minority senators? Cheryl, ang nakita lang natin kanina nung umalis ng Senado si Senator Jinggoy Estrada, ang kasama niya si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakasalubong natin si Senator Amy Marcos, pati si Senator Camille Villar at tinatanong natin kung may plano ba silang sumunod, sumama sa convoy, pero wala silang naging pagtugon. Sa paglilibot naman natin dito sa session hall, maging dito sa labas ng session hall, may mga staff naman dito ng majority bloc senators. Wala mang sa ating nagkukumpirma kung nasaan sila, pero dahil sabi naman ni Senator Migs, wala naman daw notice kung hindi na magtutuloy ang sesyon para sa araw na ito, maaring nasa kanilang mga opisina lang ang majority senators. Cheryl.
Paano ba yung proseso, Merrimon? Hindi ba pwedeng magsimula ang sesyon ng Senado kahit minority lang ang present? Hindi, Cheryl. Ang kailangan dito, quorum, pati ang pinakamahalagang papel ng presiding officer. Sa kasong ito, ang presiding officer ay si SP Cayetano, ang Senate President, o kaya naman sa absence niya, si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Pero pareho silang wala dito. Ang ilang impormasyon pa nating nakuha, maaaring anytime bumalik dito si SP Cayetano, wala rin namang notice pa mula sa mayore o sa liderato na may pagkakansela na ng sesyon. Kaya maaari, dito naman kasi sa Senado, halimbawa kung babalikan natin yung budget season, 1-2 sawa ang mga senador dito kahit abutin sila ng hating gabi. At dahil nga wala pang notice ng pagkakansela, maaaring maghihintay pa tayo hanggang sa mga susunod na oras. Cheryl. Maraming salamat, Merrimon Reyes. Nananatiling malakas ang puwersa ni VP Sara sa Mindanao kaya patuloy siyang nangunguna sa presidential survey para sa 2028. Pero ayon sa founder at CEO ng Strat-Based Institute, nasa Luzon ang battleground. Narito ang report. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Survey. Siya ang nag-iisang nag-anunsyong tatakbong Pangulo. Nakasunod sa kanya sa survey ang nagsabing hindi siya tatakbong presidente na si Naga City Mayor Leni Robredo. Base sa Pulse Asia Survey na kinumisyon ng Strat-Based Group na isinagawa noong May 3 to 7, muling nakakuha ang bise ng 51% habang 41% naman kay Robredo. Pero ayon sa founder at CEO ng Strat-Based Institute, hindi raw numero ang magdidikta kung sino ang magwawagi, kundi ang lugar. Sa unang tingin, lalabas dyan lamang ang ating Vice Presidente, pero pag titingnan natin, ang kanyang lamang ay nanggagaling lamang sa 90% suporta sa kanya sa Mindanao. Ang dapat nating isipin din ay si VP Leni lumalamang na sa Luzon. At Luzon ang may 52% ng botante sa ating bayan. So, ibig sabihin kung saan pumunta ang Luzon, yun ang nagiging nagwawagi. Luzon daw ang maituturing na battleground sa eleksyon. Ang ating battlegrounds talaga ay nasa, sinasabi ko minsan, 30 provinces. Meron tayong malaking mga probinsya, kalat. No? Karamihan yan ay nasa Luzon. Walang nananalo sa ating bayan na Pangulo kundi mo makakuha ang Luzon. Kinumpara rin ni Manhit ang sa numero ng dalawa. Anya, steady ang nakukuhang porsyento ni VP Sara, habang kay Robredo, unti-unting umaangat kahit pa ilang ulit ng sinabi ng alkalde na hindi siya tatakbo sa national posisyon. Bukod dyan, magiging malaking factor din daw sa pagbabago ng desisyon ng mga botante oras na magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado. Samantala, nangunguna naman si Senador Erwin Tulfo sa mga napupusuhang posibleng kandidato sa pagka-vice-presidente. Nakakuha siya ng 46% kung itatapat siya kay Senator Robin Padilla na may 38% vote. Pero mas lamang si Senator Bongo na nakakuha ng 47% kung pagtatapatin sila sa pagka-vice-presidente ni Senator Erwin. Naniniwala naman si Manhit na posible pang lumamang si Senator Erwin Tulfo matapos ang mga pangyayari sa Senado. Natibay yung pangalang Tulfo, no? Lalo kay Erwin, tatalunin niya si Senator Robin Padilla. At hindi pa ito nag-uumpisa yung mga ingay o kaguluhan sa Senado, no? Makalalo pang magkaroon ng positive view, lalo na sa mga paninindigan na nakikita natin kay Senator Erwin Tulfo. Posible rin daw maungusan ni Tulfo si Bongo dahil ang suporta ni Go ay nakatali sa mga Duterte. Binanggit din ni Manhit na malaki pang ipagbabago ng mga numero dahil sa sunod-sunod na nangyari sa Senado. Ilan sa mga makakaapekto rito ang mga issue gaya ng usaping inatake ang Senado na sa huli pinapatunayang hindi totoo. Ang usaping pagtakas umano kay Senator Bato at ang pilit na pagsusulong ng pagbabago ng Senate rules kaugnay sa pagdalo sa mga sesyon online. Sa kabila niyan, sa 2028 pa ang tunay na bakbakan, mahaba-haba pa ang laban. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Echevarria, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Dito ngang Sabado ng umaga, opisyal lang inanunsyo ng Pag-asa na nagsimula na yung ating habagat o southwest monsoon. Dahil po yan sa patuloy ng paglakas ng ating hangin na nanggagaling sa Timog Kanluran na patuloy na hinihila nito pong bagyong Domeng. Ito pong bagyong Domeng ay nakalabas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility at yan po ay
Kanina pong 11:30 ng umaga, nakalabas na yan ang ating PAR at yan po ay patungo na dito sa mga isla ng southern portion ng Japan. Ito pong dating bagyong Domeng o yung bagyong may international name na Jiangmi ay huli pong namataan ng Pag-asa sa 780 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 120 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Yan po ay patuloy na kumikilos, pahilaga at palayo na sa ating area of responsibility sa bilis na 15 kilometers per hour nga. At yan po ay wala pong naging direktang epekto sa ating bansa. Pero kahit po nasa labas na po yan ng ating PAR at palayo na ng ating bansa, yan po ay patuloy pa rin humihila ng ating habagat o southwest monsoon na siya naman pong nagpapaulan, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong ating habagat ay magpapatuloy pa po sa mga susunod na araw kahit po makalayo na. Ito pong dating bagyong Domeng at kahit po yan po ay nandyan na po sa area ng Japan, magpapatuloy po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa ating bansa. Sa ngayon, yung ating mga pagulan dito sa Mindanao ay possible lamang po yung ating mga afternoon showers o thunderstorms o yung ating mga pulo-pulong pagulan na thunderstorms at sumisikat naman po yung ating araw dyan. Pero again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan. Dito naman po sa areas ng Visayas, yung ating concentration ng mas mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng kalat-kalat na pagulan nga at mga thunderstorms ay nandito sa western section ng Visayas, including Panay Islands, Negros Islands, maging dito po sa area ng Palawan. Ito po ang ating mga kalat-kalat na pagulan. Ibig sabihin po niyan, nagpapakita naman po yung ating araw minsan, pero buong araw or sa maghapon, mataas po yung ating tsansa ng pagulan. Anumang oras sa maghapon magdamag, possible po tayong makaranas ng pagulan. At mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pagulan na yan, especially sa mga low-lying areas at possible po yung ating mga flash floods, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorm. Samantalang, sa Luzon naman, yung ating mga pagulan ay concentrated dito sa Occidental Mindoro, Cavite at Batangas, kasama na po dyan ang Zambales at Bataan. Pero ito pong natitirang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, ang natitirang bahagi ng Calabarzon, including Metro Manila, possible din po yung ating mga thunderstorms at mga pagulan dahil sa epekto ng ating habagat. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon. At habang ang umakyat pa, ito pong dating bagyong Domeng, aakyat din po yung ating axis ng habagat na kung saan magdadala rin po yan ng mas mataas na tsansa ng pagulan dito naman sa Ilocos Region. Kasama po dyan ang Pangasinan, La Union, sa darating na Tuesday hanggang Wednesday, maging dito po sa mga kabundukan ng Benguet, kasama na rin po dyan ang Baguio City. Dito nga sa Metro Manila bukas, sa mga lalabas ng bahay, papasok sa opisina at trabaho, maghanda na po tayo ng jacket o anumang pananggalan sa ulan, lalong-lalo na po yung ating mga payong dahil magagamit po natin yan sa maghapon. Napakataas po ng ating tsansa ng pagulan. Minsan nga tumitigil naman po yan, pero again, if ever meron tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pagulan at posible po yung ating mga pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas. So maganda at mag-ingat po tayo dyan mga kapatid. Sa kabila po ng pagsisimula ng ating habagat o southwest monsoon, ayon sa Pag-asa, hindi pa naman po simula yung ating panahon ng tagulan o yung onset ng ating rainy season. Ang ibig sabihin lamang po niyan, meron na po tayong southwesterly na hangin o yung ating habagat prominente na po. Dahil po dyan, mas mataas na po yung ating mga pagulan at aasahan na po natin na magpapatuloy yung ating mga pagulan. Yung ating onset ng rainy season ay may criteria po yan. Dapat meron tayong sapat na dami ng pagulan na natatanggap sa western section ng ating bansa. Yung mga istasyon po natin dyan, kasama po dyan ang Metro Manila. Pero napakalapit na po niyan mga kapatid. At kasama na rin po ng pagsisimula ng ating habagat at magpapatuloy po yung ating mga pagulan sa mga susunod na araw at posible po yung ating mga pagbaha. Gaya po na nangyari dito sa Estrella, sa may Makati, sa mga low-lying areas at sa mga areas na apektado ng mga construction gaya po ng EDSA Rehabilitation Project. So doble ingat po tayo mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga susunod na araw hanggang sa darating na weekend. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontline, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. May bagong reyna sa pageant world. Yan po ay si Miss Colombia, Vanessa Pulgarin. Si Vanessa nga po ang itinanghal na kauna-unahang Miss Grand International All-Stars winner. Tinalo niya ang 55 veteran beauty queen sa Bangkok, Thailand nitong weekend. First runner-up naman si Faith Maria Porter ng Ghana. Second runner-up naman si Nguyen Huang Zhang ng Vietnam. Hindi man naiuwi ng Pilipinas ang corona, proud pa rin ang Pinoy fans na kasama sa top 5 si 2019 Miss Universe Philippines Gazini Ganados. Habang top 80 naman si Miss International Queen 2022 Fuchsia Ann Ravena.
Susunod, kaskaserong motovlogger na ilang beses nang tinakbuhan ng mga otoridad na sampulan ng NAPOLCOM. Driver ng kotse patay matapos madamay sa barilan ng mga pulis at hold-upper. Barangay Ginebra at TNT Tropang 5G pasok na sa PBA Finals. At eto pa, pagkatapos sa higit isang dekada, San Antonio Spurs balik NBA Finals na. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umarap at nag-sorry sa NAPOLCOM ang motovlogger na pakailang beses nang nag-post ng video kung saan humaharurot siya sa kalsada. Bukod kasi sa pagiging kaskasero, sadya rin daw nitong iniiwasan ang mga pulis na sumisita sa kanya. Narito ang Frontline Report. Sa video na ito, mapapansin ang mabilis na pagpapatakbo ng isang rider sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada, bumalaga sa rider ang nakaabang na pulis. Makikita ring pinapara na siya, pero imbis na huminto, umiwas ang rider at tinuloy ang pagharurot. Mismong ang Commissioner ng National Police Commission na si Ralph Kalinisan ang nag-post niyan. Binura na raw ng rider na kinilalang isang motovlogger ang video. Pero hindi rin nakaligtas kay Kalinisan ang isa pang video ng rider na kuha umano noong July 2025. Dito mahahalata rin ang pagiging kaskasero niya sa kalsada. Pagdating sa stoplight, doon na sumulpot ang isang highway patrol group enforcer. Kaya kahit naka-red light, napaliko ang rider at tumigil sa convenience store para umano magkunwaring kakain. Sa press briefing ng NAPOLCOM, personal na iniharap sa media ang rider. Hindi po kami natutuwa dito. Kanya pong tinakasan ang HPG at ito po ay paglabag sa batas. Ito po ay resistance and disobedience to an agent of a person in authority o paglabag sa Article 151 of the Revised Penal Code. Sa ipinadalang show cause order ng Land Transportation Office laban sa rider, posible raw itong managot sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Malinaw din daw na mapanganib ang ginawa ng rider, lalo na't posible itong magdulot ng peligro hindi lang sa mga motorista kundi pati na rin sa mga pedestrian. Agad na isinailalim sa alarm status ang motorsiklo nito habang sinuspinde ng 90 days ang kanyang lisensya. Lubos namang humingi ng paumanhin ang motovlogger. Ang masasabi ko lang po talaga sa lahat is sorry po. And sorry po sa mga naapakan kong tao. Lalo na po dun sa mga officers na na-offend and natapakan ko po. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Abiso sa mga motorista, magkakaroon ng malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo po ng Department of Energy, magkakaroon ng tapyas na 9 pesos and 26 centavos sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 76 centavos sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 86 centavos naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Ayon sa kagawaran, epektibo ito simula bukas hanggang Lunes ng susunod na linggo. Sinuspindi ng LTFRB ang operasyon ng 26 na unit ng isang bus company. Yan ay matapos masangkot sa isang disgrasya sa Benguet ang dalawa sa mga ito. Narito ang Frontline Report. Nakatagilid at nakahambalang sa kalsada. Wasak din ang harapang bahagi. Ganyan ang inabot ng isang pampasaherong bus matapos mawala ng preno habang binabaybay ang Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur, Tuba, Benguet. Pero bago ito tumagilid, sumalpok muna ito sa mga kasalubong na sasakyan. So, yung nagatnan namin may involved ang dalawang bus tapos isang SUV. Isa southbound, yung isa northbound. Yung southbound na bus ay nawalan yata ng kontrol ng preno na napunggo yung isang bus tsaka yung isang SUV. Base sa inisyal na investigasyon, galing ang bus ng Baguio at patungo sana ng Maynila nang mangyari ang aksidente. Kwento ng isa sa mga pasahero. Madam, ajay bagana nga
Baga na adi driver, isipti yung sarili yun, ta. Awan ti prenon, kunana, sungay mong kapit ni, bagat imbangga na dyan kadwa na nga. Ikurin, hindi na imbangga, di na tayo kami anin. Talaga, balabalik ito yun. Naibangga na yung sunga, nag-iirot ito. Bag, kanya na, wala na. Puno kami madam, standing kami lahat. Higit 20 ambulansya ang rumesponde mula sa iba't ibang panig ng bayan. Sa ulat ng Philippine Red Cross, nasa 90 na pasahero ang apektado. Marami sa kanila dinala sa iba't ibang pagamutan. Yung injuries nila may more on trauma injuries, yung mga gasgas, may mga sugat caused by yung bubog, may mga untog, may suspected na fracture. Sa ngayon, isa ang kumpirmadong nasawi sa aksidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang pamunuan ng bus sa pamilya ng naulila at nangako ng tulong. Kasabay niyan, nagsorry rin ang kumpanya sa lahat ng apektadong pasahero. Samantala, sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng 26 na bus ng kumpanya habang gumugulong ang investigasyon. Pinatatawag ang operator para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat suspendihin o kanselahin ang kanilang prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Para samahan tayo sa paghatid ng mga nangungunang balita sa frontline ng sports, magkakasama natin si PBA Courtside reporter Apple David. Apple. Thank you, Cheryl. Mga kapatid, tapat ang Barangay Ginebra versus TNT Tropang 5G ang aabangan sa PBA Finals Season 50. Umabante ang Gin King sa finals matapos ilaglag ang Rain or Shine kahapon sa final score na 118-107. Leading player dyan si RJ Abarientos na may 30 points at 7 assists. Tinalo naman ang Tropang 5G ang Meralco Bolts para makuha ang final spot. Final score 97-94. Player of the game si Jordan Heading na may 30 points. Abangan ang Game 1 ng TNT kontra Ginebra sa Miyerkules, June 3. Sa NBA naman, nagbabalik sa finals ang San Antonio Spurs after 12 years. Yan ay matapos nilang manaig sa do-or-die matchup nila kontra ang Oklahoma City Thunder. Tinalo ng Spurs ang defending champs sa score na 111-103. Western Conference Finals MVP si Victor Wembanyama na may 22 points at 7 rebounds sa final game. Huling naglaro ang San Antonio sa finals noong 2014. Makakaharap naman ng kampyonato ng East na New York Knicks sa Huwebes. Abangan ang iba pang balita sa frontline ng sports maya-maya lang. Susunod, tindero ng pandesal binaril ng kapwa niya tindero. Suspect, hindi pa nakontento, pinagsisipa at pinaghahampas pa ang biktima. Driver ng kotse patay matapos madamay sa barilan ng mga pulis at hold-upper. At Janice de Belen, ano kaya ang masasabi sa relasyon ng kanyang anak na si Kyla Estrada kay Daniel Padilla? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaking driver matapos mabaril sa ulo ng mga pulis sa Sultan Kudarat. Ang biktima dumadaan lang nang madamay sa operasyon ng mga otoridad. Aniya sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sunod-sunod ng putok ang umalingaw-ngaw sa kalsada ng Tacorong Sultan Kudarat. Sa video na kuha ng isang angkas ng rider, makikita rin ang mga pulis na may hawak ng matataas na kalibre ng baril. Nang lapitan pa nito ang eksena, makikita ang duguan na lalaking buhat-buhat ng mga residente. Isinakay ito sa police mobile. Ang duguang lalaki, kinilalang si Shahid Lim. Itinakbo pa ito sa ospital matapos tamaan ng bala sa ulo pero namatay rin kalaunan. Base sa investigasyon, dumadaan lang ang biktima sa lugar sakay ng kanyang itim na kotse.
Pero nadamay ito sa isinasagawang hot pursuit operation laban sa mga suspect ng robbery hold-up. May nakita silang isang motorcycle na fit sa description ng suspect at nag-U-turn. Accordingly, sabi ng personnel natin na naka-block, armed yung nag-U-turn na motorcycle, then nakasense sila ng danger, pinaputukan ng personnel natin. Sad to say, ma'am, itong biktima na namatay is andun sa background ng motorcycle. So hindi tinamaan yung mga suspect. Unfortunately, yung sasakyan na yun, nandun yung biktima ang tinamaan. Agad namang nakaiskapo ang 4 na suspect sakay ng 2 motorsiklo na walang mga plaka. Nadamay rin ang isang vendor matapos maararo ang kariton niya ng saging. Muntik na ako masagasaan. Buti nga doon pa lang, nakita ko na. Patuloy naman ang investigasyon at pagtugis sa mga suspect. Identify to natin to, ma'am. Merong isa doon, ma'am, na involved dati sa shooting incident, pero nakalabas. I think na-dismiss ang kaso or nag-atras yung complainant. Samantala, nirelieve na ang 2 pulis na nagpaputok sa operasyon, maging ang hepe ng Tacorong City Police Office. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Kaugnay ng mga matitinding nangyayari ngayon sa Senado, kabilang ang pagsuko ni Senator Jingo Estrada at ang pagkawala ng majority block sa sesyon ngayon. Makakausap po natin si Senator Raffy Tulfo. Kasama niya si Mon Galvez live mula sa Senado. Mon at Senator Raffy. Yes, Julius, no, alas 5 ng hapon dapat nga inaasahan yung pagsisimula ng sesyon ng Senado dito sa Senado, pero hindi dumating o no-show yung majority senators, kaya naman naantala almost 2 hours or more than 2 hours na nga naghihintay ang mga minority senators dito sa session hall. Kaya hinatak natin si Senator Raffy. Senator Raffy, magandang gabi ho, no? Ano ba nangyari? Aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam na hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever, and then babalik din sila come 5 o'clock. Eh kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting. As you can see, almost 2 hours na kami nagantay, and then all of a sudden nagpadala ng message si Alan kay Tito Sen at mahaba so paiksihin ko lang. Parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya na ibo-boycott na rin yung Senado, parang to show independence. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa nga ng anak ko, hello? Ba't namin gagawin yun? Parang it's leading to something, I'm not gonna use the word disturb. I don't know, kayo na lang siguro bahala magbasa. Pero it is really uncalled for. It's very unprofessional. It's too much. It's too much. Kumbaga, hindi na mga professional itong mga kasamahan ko. Nakikita yung true character nila. Is this what we're calling history repeating itself? Yung nangyari dati sa HOR, yung mangyayari ulit dito ngayon sa Senado, hino-hostage kami. That shouldn't happen. That shouldn't happen. Last week ho, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority at maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Anong masasabi niyo doon? Yun po ba yun? No. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang rules at gusto nila para ma-accommodate si Bato, kailangan agad-agad nag-motion si Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online nang wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor and then at least give us another day and then kinabukasan, pwede na siguro pagbotohan. Gusto nila agad-agad, right there and then. Hindi kami pumayag at saka outnumbered kami kaya we walk out. Tama lang naman. Kaysa naman makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. And currently, si Senator Jinggoy will be detained. So paano ho magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpa-perform ng kanyang duty? Definitely. Si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Si Bato nagtatago. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sumurrender, maayos, unlike yung sa isa na nanggulo muna at nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Unlike kay Jinggoy, tahimik na sumurrender. So hanga ako sa kanya. Yung kanyang katapangan na para isurrender yung kanyang sarili nang sa hindi na magkaroon ng kaguluhan. Opo.
sina Julius at Cheryl ho ay nasa studio ngayon. Julius, Cheryl, si Senator Raffy ay meron ding hybrid. Baka meron kayo katanungan sa kanya. Senator Hello, Raffy, Cheryl. magandang gabi Julius. sa'yo. Good evening. Oo, sabi ho ng kapatid yung si Senator Erwin, merong dalawa Good pang evening, senador from majority bloc ang disgusted daw po sa mga nangyayari sa Senado. At sabi pa ni Senator Erwin, kakausapin sila ng minority bloc nitong nagdaang weekend. Meron na ho ba kayong impormasyon kung ano ang nangyayari sa usapang ito? If we're talking about dismayado, I don't think dalawa lang ang dismayado. Ilan sa mga senador na siguro dismayado sa mga pangyayari. Kaya lang, kaya lang nila ipakita dahil gusto nila makisama kay Alan or sa kanilang mga kasamaan para wala masabi. Pero makikita mo naman sa dimino ng ilang mga senador, especially nung Wednesday na kung saan nagkaroon ng kaguluhan at makikita mo naman yung ilang senador doon, medyo malungkot, nakayuko at hindi nakisali sa bakbakan, if you will, doon sa naganap sa floor. Senator Raffy, si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa naman po nagtatago. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority bloc? I don't think so. There's no such thing. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest and that warrant of arrest has to be served. Kaya nga, pumunta rito yung PNP para i-serve yung warrant at sabi kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurrender siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So walang pagigipit mula sa amin. May kaso siya and then yung kaso niya dumating sa punto na nilabasan siya ng warrant at yung warrant sinerved. Senator Raffy, po yung majority itself. No, wala. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kaming minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Senator Raffy, ano po ang posisyon nyo dito po sa Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan daw po ni Senator Marcoleta? Kayo po ba ay tututol dito? Ito po ba ay dadaan pa sa plenaryo? Well, yung pagpapatuloy sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, okay sa akin yun. Wala tayong problema doon. Ang problema lang, para sa akin personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee, sa Blue Ribbon? Bakit gano'n nangyari? At saka isa pa, kailangan i-convene muna yung Blue Ribbon. Kailangan yung committee, kailangan i-define muna kung sino-sino yung mga members. Nilagay nga yung pangalan ni Senator Lacson. Kanina nag-uusap kami. Bakit nilagay yung pangalan ni Senator Lacson? Sabi niya, I wasn't consulted about that. In fact, hindi pa yun napag-usapan sa plenary. So, bakit all of a sudden, hindi pa kami nag-convene, all of a sudden, agad-agad, magbo-Blue Ribbon hearing na agad. At subcommittee at that. At hindi pa rin yan pinag-uusapan sa floor. Senator Raffy, kanina doon sa statement ni Senator Jinggoy, may nabanggit siya tungkol sa pinopropose daw na parang ex-deal, no? Na kapag lumipat sa minority, ay yung mga kaso ay lulusot na. Kumbaga, kakalimutan na yung mga kaso. Are you aware of such parang proposal na ino-offer sa mga miyembro ng majority? Hindi ako aware na merong ganong klaseng pag-uusap. Wala ako narinig na ganong klaseng pag-uusap. Every now and then, nag-uusap kami ng minority, ng mga kasamahan ko sa caucus, pero never na-mention yan na kailangan merong isang kasama tayo makikipag-ex-deal or deal na dapat lumipat sa amin. Kung hindi, makakasuhan sila. There's no such thing. Katang-isip lang siguro yon nila kung sino man yon. Senator Raffy, habol ko na lamang dahil nga ano na ang mangyayari dito sa sesyon kung hindi sumipot nga kanina yung majority bloc? Tingin nyo magkakaroon pa rin maya-maya or sa ibang araw na itong itutuloy? Well, I don't know kung ano yung plano nila pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Cheryl, ang nakakalungkot, yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen,
na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would we do that? Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado? Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Yeah, sa plenary. Plenary. Sa plenary hall. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami nainitan na. Yung pala pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na, mainit na rin. Ano po So ang talagang sinadya yung tingin niyo po ginawa nilang sinadya mga or move. pinaimbestigahan niyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? At sabi niya bubuksan daw pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya siyempre yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa 3 general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-return na lamang sila kawawa dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila steady lang. So kawawa itong 3 generals. Huli ko na lamang po, Senator Raffy. Dahil sa kaguluhan, pati sila nadamay. Okay. Panghuli na lamang po from my end, Senator Raffy. Ngayon, kung titingnan natin, ang bilang ng minority ay 11. So, ang majority, 13, pero wala na si Senator Bato at si Senator Jinggoy. So, 11-11. Paano mangyayari ngayon? Paano makakapagtrabaho, magiging productive ang Senate with these numbers? That is correct. Well, we're hoping na nakita siguro mga ilan sa mga taga-majority na yung pangyari na dismayado na, maaaring may lumipat kusa, pupunta sa amin at magsabi, gusto ko nang sumama dyan sa inyo kasi magulo itong mga kasamahan ko din sa majority. Will you accept it? Of course, with open arms. Come to us para makabuo na kami ng 13. Ilan po kaya yun? Nang walang pressure, nang walang pananakot na sinasabi nila. I don't know, maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7, I don't know. Let's see. Dahil may mga lumabas po na Pero balita. one thing for sure, Opo, this go I ahead. can tell you. This I can tell you, merong ilan na dyan sa majority na dismayado, na hindi lang umiimik. Hindi lang sila makapag-voice out. Pero makikita naman sa kanilang body language na ayaw nila yung mga nangyayari, ayaw nilang masama doon sa mga kaganapan na hindi katanggap-tangkap sa taong bayan. But wala lang silang lakas loob na mag-voice out. They're just probably waiting for the time. Timing lang siguro. At tama rin po ba yung mga... Kailan darating yung timing ngayon? Senator Raffy, at tama rin po ba yung mga balita, may mga lumabas po ba kasing balita na you're eyeing, ang Senate po, ang susunod na kung magkakaroon ng change ng leadership ay si Senator Win Gatchalian ang kinukonsidera na maging susunod na Senate President? That is correct. That is correct. Pinagbubutuhan namin lahat. Lahat kami, isa lang ang boses na si SP Gatchalian, Win, ang maging Senate President. Alright, thank you so much. Kung sakasakali, kung makakuha kami ng numbers, kung kami naging 13, so si SP Gatchalian. Thank you so much. Senator Raffy Tulfo at Mon Gualvez, maraming salamat.
Tuloy pa rin ang laban ng Alas Pilipinas sa AVC Women's Volleyball Cup sa kabila ng ipinataw na suspensyon ng Philippine National Volleyball Federation. Kanina dumating sa Candon, Ilocos Sur ang ilang miyembro ng Alas. Warm welcome ang natanggap nila at nakikisa rin sila sa flag ceremony ng lungsod. Puspusan na rin ang training ng Alas para sa torneo na magsisimula na sa Sabado. Iaanunsyo na rin ang final roster sa Biyernes. Ilan sa mga kasama sa training pool sina Alyssa Valdez, Thea Gagate, Jovelyn Gonzaga at Trisha Tubu. Samantala, nag-withdraw naman ng application sa PVL Rookie Draft ang isa sa mga kasama na rin sa Alas training na si Alyssa Solomon. Ayon sa kanyang statement, titingin din si Alyssa ng ibang opportunities abroad habang patuloy ang commitment niya sa national team. Susunod, babaeng hiker nahulog sa Mount Apo. At sa ating kaalaman, prutas na orange, bakit nga ba gustong palitan ang pangalan bilang Charmaine? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nawalan ng pera at mga ID ang magkakatrabahong lalaki sa loob ng kanilang dormitoryo sa Maynila. Sa pulsa video, ang kabataan na mismong kasamahan pa rin nila. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sa kuha ng CCTV na ito sa isang dorm sa Maynila, makikita ang nakadilaw na lalaki na mahinahalongkat sa paanan ng lalaking mahimbing ang tulog. Maya-maya tumayo na siya at may bitbit na itim na bagay. Ilang minuto pa makikita sa kamera na maibinubulsa. Kwento sa News 5 ng biktima, natangay ang kanyang wallet. Laban nito ang pera na nagkakahalagang 18,000 pesos at mga ID. Nasa labas daw siya nang mangyari ang insidente. Pati ang iba niyang katrabaho na nakawan din. Yung isa po dito, tinitingnan niya yung ano niya, kulang yung ano niya, yung pera. Nawawala daw yung pera niya. At inisip namin na baka nahulog niya lang na gano'n. Tsaka nagkamali lang siya ng lagay. Pero di pa namin alam na sa amin, wala din pala sa amin. Kaya yung sa akin, tinignan ko na yung sa akin. Nawawala din yung yung wallet. Labis ang pagkalungkot ng biktima dahil pinag-ipunan niya raw ang pera ng halos 3 buwan. Ngayon, nawala lang na parang bula. Dagdag pa niya, bagong lipat lang siya sa Maynila. Hindi na raw nagpakita pa ang lalaking kawatan na katrabaho at kadorm din nila. Isinumbong niya ito sa mga pulis pero... Punta lang po, pinablatter po ma'am. Kaso, pinablatter po namin dito sa namin. Kaso, kulang daw yung ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Sugatan na ang isang babaeng hiker matapos mahulog sa Mount Apo. Ayon sa mga otoridad, nakaupo ang biktima sa isang bato nang bigla itong bumigay. Para mabilis na madala sa ospital, dinala ang biktima sa Digos Trail ng mga tour guide mula sa Santa Cruz. Sinalubong sila ng tauhan ng CDRRMO kasama ang BFP. Sa ngayon, stable na ang lagay ng biktima habang patuloy na nagpapagaling sa ospital. Muling nanguna ang National Capital Region sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur na natapos na kahapon. Sa final overall medal tally, nag-uwi ang NCR ng 91 gold, 71 silver at 71 bronze medals. Pumangalawa naman ang Calabarzon with 35 gold, 50 silver at 60 bronze medals. Kinumpleto naman ang Davao Region ang top 3 with 34 gold, 32 silver and 34 bronze medals. Next year, ang National Capital Region naman ang host ng palarong pambansa at tiniyak ng Quezon City LGU na handa silang i-welcome ang libo-libong student athletes sa susunod na taon. I would like to assure everyone kung lahat ng mga manonood natin nakikinig sa atin ngayon, our Quezon City Palaro will be very special. Yan muna ang latest.
latest sa frontline ng sports. Ako po si Apple David. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Matapos ang ilang beses na makita silang magkasama kung saan-saan, layag na nga ang Kyle. Si Kyla Estrada spotted for the first time sa Instagram feed ni Daniel Padilla. Sa carousel post ni Daniel, kasama ang picture ni Kyla na sakay ng golf cart. Same vibe po sa selfie ng aktor. Kalakip ng mga litrato ang makahulugan ding caption ni DJ. Dati nang napapabalita ang relasyon ng dalawa pero walang sino man sa kanila ang nagkukumpirma. Sa panayam naman ng Julius Babaw Unplugged sa ina ni Kyla na si Janice de Belen, hindi naman niya idinenay na bumibisita sa bahay nila si Daniel. At kung ano man daw ang meron sina Kyla at Daniel, nirerespeto niya raw ito gaya ng relasyon ng ibang anak niya. Wala naman ako magagawa sa relationship ng kahit na sino sa mga anak ko. You have to allow them to make their own mistakes. I need to trust my children also. Susunod, tindero ng pandesal, binaril ng kapwa tindero. Suspect di pala kontento, pinagsisipa at pinaghampas pa ang biktima. At sa Kaya naman, prutas na orange. Bakit nga ba orange ang pangalan? Anong nauna? Yung kulay o yung prutas? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi na nakauwi ng buhay ang isang babae matapos siyang paulanan ng bala habang nakatambay sa labas ng isang tindahan sa Cotabato City. Isa sa hinihinalang motibo sa krimen, love triangle. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kyla Macantan. Dead on arrival sa ospital ang 26 anyos na babae na kinilalang si Marian Manzanares. Nakatambay siya sa labas kasama ang kaibigan ng pagbabarili ng riding in tandem sa Datuudtong Matalam Street noong Biyernes ng gabi, May 29. Bigla na lang may dumating na mga suspect. Walang kaano-ano ay pinagbabaril na itong biktima. Ito'y tinamaan sa kanyang left chest, right leg, left ribs, right lower abdomen at kanyang left shoulder. Ang mga otoridad agad namang prinoseso ang crime scene. Bagaman patuloy pa sila sa pangangalap ng ebidensya at testigo, may pangunahing motibo ng tinitignan ng mga pulis. Agad-agad rin nagkandak pa ng further investigation, particularly in producing yung mga CCTV. Tinitingnan po yung love triangle and personal grudge. No? Ito yung unang nasabi ng ating mga investigating team. Dahil patuloy pa rin ang investigasyon ng Cotabato City Police, nananawagan sila sa publiko na makipagtulungan sa pagresolba ng kaso. Kung may impormasyon man kaugnay sa insidente, agad lang lumapit o kumontak sa pinakamalapit na police station. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kyla Macantan. Nabisto ang isang bahay sa Looc Occidental, Mindoro na ginawa umanong laboratory ng shabu. Nasabat sa lugar ang mga container at kemikal na ginagamit sa operasyon. Arestado naman ang dalawang caretaker ng lugar. Ikinanta rin nila ang mastermind umano sa likod ng operasyon. Ayon sa mga pulis, umaabot daw ang kanilang mga ginagawang produkto sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Na-turn over na sa PIDEA ang mga nakumpiska sa laboratorio. Maharap naman ang mga na-arrestong caretaker sa kaukulang reklamo. Susunod, 3 taong gulang na babae sa Vietnam nahulog mula sa kisame ng tindahan ng cellphone. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Binaril na, pinagsisipa at hinampas pa sa ulo ang isang tindero ng pandesal sa San Fernando, Pampanga. Ang suspect sa krimen, kapwa nito tindero ng pandesal na nainis sa pagtitinda ng biktima sa kanya umanong teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mismo nasa harapan na ninyo yung suspect na yon, wala nang pala, bakit hindi niyo pa hinuli? Nagpupuyo sa galit ang babaeng kumukuha ng video nang makita niya ang kanyang bayaw na duguan at nakahandusay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking nakahandusay sa harap ng barangay matapos barilin. Ang sospek, pinag-uumpog pa ang ulo ng biktima sa kalsada. Maya-maya, umalis ang sospek para kumuha ng bato at pinagkahampas sa mukha ng biktima. Ang mga tao sa lugar, walang nagawa sa pangyayari. Sinipa-sipa pa ng sospek ang biktima at kalaunay, umalis rin. Kinilala ang biktima na si Angelo Moscoso, 33 years old at isang vendor ng pandesal. Nasa bakery raw ito para mag-remit ng benta nang komprontahin ng isa pang tindero na nainsulto umano sa pagtitinda ni Moscoso ng pandesal sa kanyang teritoryo. Sinita niya na po yung asawa ko na kakarating mo nga lang, na-late ka pa ng gising. Tapos pinasok mo pa yung barangay Lara. Ang sagot po ng asawa ko ay sabi niya po, "Huwag kang mag-alala kuya, last ko na pong pagtitinda ito." At sabi niya, "Bukas hindi na po ako papasok doon." Pero tila hindi naging sapat umano ang patawad ni Moscoso. Kaya ang sospek nakipagtalo pa sa biktima at kalaunay nauwi sa pagpaslang sa kanya. So, nung nagkainitan sila, nagkasuntukan, nagkahabulan ho sila going dito sa may barangay hall. After that, si suspect, mayroon po palang baril. So, doon niya binaril si victim. Ang kaanak ni Moscoso nanlulumo kung bakit wala raw tumulong sa biktima, partikular sa mga kawani ng barangay. Saan yung mga konsyal dito? Mismo nasa harapan na ninyo yung suspect na yon, wala nang bala, bakit hindi niyo pa hinuli? Ang hinayaan lang po nila ang mali, sir. Pero ang barangay, matipid ang naging sagot sa pangyayari. Kasi under investigation, bawal pa po kami magkomento po doon. Siguro po sa proper authority na lang po, sila na lang po. Kasi inabot pa po natin yung kriminal, sana po maintindihan niyo po kami. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga pulis sa suspect. Nananawagan ng hustisya ang pamilya laban sa salarin at barangay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, nagtataka ba kayo kung bakit laman ng social media ngayon ang mga pangalang Charmaine, Vanessa at Melanie? Pakinggan nga po natin ang hugot ng viral videos na yan. Ay, inis naman ako, te, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Bakit naman? O, di ba, ikaw ang pangalan mo ay Mango. At tapos? O, Mango ka, di ba? Pero dilaw ka naman. Ay, oo. Di ba, parang obvious naman kasi sa akin, te, Orange, wala na bang ibang pangalan? Nakakaloka naman. May point ka dyan, dapat kasi, ginagawa nila ng paraan niya mga yan, hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan. O, ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sana ng pangalan ay Charmaine. Ano ba problema mo? Ay, ayun na nga, pareho lang naman pala tayo ng problema. Ayoko ng ganitong pangalan, parang hindi pinag-isipan. Kung sakali, ano ba sana ang gusto mong pangalan? O, ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Ang totoo kong pangalan ay Fly. Ay, oo Di ba, nga. napaka-obvious. May pakpak naman talaga ako. O, ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ang gusto ko sana talagang pangalan ay Vanessa. O ayan mga kapatid, gets nyo na ba? Pag-usapan nga po natin, bakit nga ba orange ang pangalan ng orange? Kung iisipin natin, may point naman si Charmaine, orange. Ang mansanas nga, apple. Ang saging, banana. Ang mangga, mango. Pero ang orange na nga ang kulay, orange pa ang pangalan. Pero ito po ang plot twist. Hindi talaga galing sa kulay ang pangalan ng prutas. Throwback po tayo mahigit 1,000 years ago. Ang salitang orange ay nagmula pa sa sinaunang salitang Sanskrit na naranja, na ang ibig sabihin ay fragrant o mabango. Nag-evolve ang salitang yan at nang makarating sa English, unti-unti pong naging orange. Nagkataong ang bango rin ng bilugang prutas noon na kalaunan ay tinawag na ngang orange. Yes, mga kapatid, nauna nga po ang prutas bago ang kulay. Ngayon naman, punta tayo kay
Vanessa. Alam mo bang may higit 120,000 na uri ng langaw sa buong mundo? At hindi lahat ng langaw ay peste. May mga langaw na tumutulong sa pollination ng mga halaman. At eto pa, ang ordinaryong housefly ay kayang makita ang galaw ng mas mabilis kaysa tao. Kaya kahit ilang beses mo pang palu-paluin ang tsinelas, abay nadedetect po nito ang next move mo. Kaya siguro gusto niyang maging si Vanessa. Mas sosyal nga namang pakinggan kaysa langaw. At si Melanie naman, well, hindi pa man napapalitan ang pangalan ng avocado. Ito pong trivia. Alam niyo po ba na ang avocado ay isang berry? Mga kapatid, wag po nating ismuli ng pangalan ng mga bagay-bagay. Minsan, akala natin mababaw lang pero malalim ang hugot niyan. Ang ating pong pangalan ay gaya ng K. Alaman. Ito po ay ang ating K. Yamanan. K. Okay. Nagulantang ang mga nasa tindahan ng cellphone sa Vietnam nang biglang mahulog ang isang bata. Bigla na lang bumagsak ang 3-year-old na babae. Mabuti na lang, nasa loagod siya ng isang empleyado. Base sa report, pamangkin ng isang empleyado ang bata. Naglalaro raw ito sa loft ng tindahan ng mga oras na yun. Yun nga lang, bumigay ang parte ng loft kaya ito nahulog. Hindi naman nasugatan ang bata at nasa maayos na ang kalagayan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mula drag stage hanggang music scene. Tuloy-tuloy ang pag-alagwa ng karera ni Vijay Maxi Andreson sa inilabas niyang bagong single na Laban. Ayon nga po kay Maxi, ang kanyang mga personal na karanasan at mga kwento ng LGBTQIA+ community ang pinaghugutan niya ng inspirasyon para sa kanta. Mensahe po nito ang katatagan at pagbangon. Dahil sa kabila ng mga hamon ng buhay, dapat laban lang. Available na nga po ang Laban sa lahat ng major streaming platforms simula ngayong araw. Kasabay po yan ng pagsisimula ng Pride Month. Sana kapag napakinggan itong kantang ito ng aking mga sisters and brothers sa community, ma-feel nila na meron silang kasama, meron silang kapatid, at meron silang kadamay sa paglaban. Ito pa nga, naluha ang K-superstar na si Kim Son Ho sa mainit na pagtanggap at sweet messages ng Pinoy fans sa kanyang muling pagbisita dito sa ating bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Korean by birth, pero very Pinoy at heart talaga ang Korean superstar na si Kim Son Ho. Ito nga ang pruweba niya. Hoy, pre! Dumiti ka naman dyan. O, diba? Pero ang talagang nagpahiyaw sa buong Smart Araneta Coliseum ay ang viral Kim Son Ho smile mula sa hit K-drama na When Life Gives You Tangerines. Isang supernatural kilig talaga ang dala ni Opa Son Ho sa kanyang pagbabalik Pilipinas after 2 years para sa Love Factory fan meet hatid ng Ovation Productions. Nag-impromptu acting pa si Son Ho at sinariwa ang Tagalog lessons niya. Lalo na at talagang sinasama niya ang Filipino sa mga projects niya gaya ng The Child at ang Can This Love Be Translated kung saan marami siyang Filipino lines. Kung gaano ka-give na give si Son Ho para sa fans, ang Son Ho hadas, prepared din. Ang isa ngang ito, dumating na para bang ready ng mag-I do kay Son Ho. Sa sobrang pagmamahal na ipinaramdam sa kanya mula sa birthday greetings hanggang sa sweet messages, naluha si Son Ho. Ito na ang ika-4 na beses na bumisita si Son Ho sa bansa para bisitahin at pakiligin
ang kanyang Filipino Sonho Hadas. Kim Sonho, Sarangheo. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Reinson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PHRP TV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.